Ang araw ay kasisikat pa lamang, halos kasintaas ng mga puno ng niyog, ngunit ang tensyon sa pangunahing kalsada ng lungsod ng Esperanza ay ramdam na. Sa dulo ng kalye, ilang pulis na nakauniporme ay abala sa paghaharang sa bawat sasakyang dumaraan. Hindi ito isang opisyal na checkpoint, alam na ito ng mga residente. Isa itong peking operasyon, isang tikotong checkpoint na pumipilit sa mga motorista na magbayad ng i-areglo para lamang makadaan. Mga pribadong sasakyan, mga truck ng kargamento, at maging mga motorsiklo ay walang kawala. Sinubukan ng mga motorcycle delivery rider na mag-u-turn, ngunit sa huli ay natrap din sila sa isang iskinita. Nagsimula ng magreklamo ng malakas ang ilang mamamayan, ngunit agad silang pinagbantaan na dadalhin sa presinto kung marami pang sasabihin. Isa sa mga driver ng truck, si Mang Cardo, ay sinubukang ipaliwanag na kagagaling lang niya sa bagsakan para maghatid ng mga gulay at iba pang paninda. Subalit, isang pulis na malaki ang tiyan at nakasuot ng itim na salamin ang sinulyapan lamang siya ng may pang-iinsulto. Kahit kumpleto pa ang papeles mo, hindi yan garantiya. Kung gusto mong makalusot ng maayos, mag-abot ka na lang, malamig na sabi nito. Daan-daang piso ang naglipat kamay ng walang anumang resibo o katibayan. Sa gilid ng kalsada, isang batang ina ang umiiyak dahil ang kanyang motorsiklo ay hinatak at ikinadena. Wala siyang sapat na pera para sa hinihinging pantubos. Mahigpit niyang yakap ang kanyang paslit na anak, takot na baka ito ay madamay sa sigawan. Ang totoo, matagal ng puno ang salop ng mga residente. Hindi na bago ang iligal na checkpoint na ito. Halos isang buwan nang nag-operate ang grupo ng mga tiwaling pulis na ito. Pinipili nila ang rush hour, kung kailan lahat ay nagmamadali, upang ang kanilang mga biktima ay walang oras na lumaban. Ilang beses na silang nagreklamo sa mga kinaukulan, ngunit sa hindi malamang dahilan, walang anumang matibay na aksyon na ginagawa. Minsan nang naisulat sa lokal na pahayagan, ngunit naging isang maliit na headline lamang ito na nawala rin kinabukasan. Ngunit sa araw na ito, mayroong kakaiba. Sa di kalayuan, isang sasakyang hindi pangkaraniwan ang dahan-dahang papalapit mula sa kanluran. Ang tunog nito ay mabigat, umuugong na parang isang halimaw na bakal. Nagsimulang lumingon ang mga tao. Teka, hindi ordinaryong sasakyan iyan, bulong ng isang binata habang inilalabas ang kanyang cellphone para mag-record. Ang alikabok ay nagsimulang tumaas at ang malaking anino ng sasakyan ay unti-unting lumilinaw. Hindi ito truck, hindi rin bus. Ito ay isang tangke de gyera. Kulay luntian ang pintura nito na maisagisag ng militar sa gilid. Ang mga gulong kadena nito ay yumayanig sa aspalto sa bawat pag-ikot. Nagtaka ang grupo ng mga pulis. Ang isa sa kanila, na tila siyang lider, ay humakbang pasulong. Sino ang nagdala niyan dito? Baka naman gustong makisawsaw ng military, bulong niya sa sarili. Huminto ang tangke, mga 15 metro ang layo mula sa kanila. Ang pinto sa itaas na bahagi nito ay bumukas, at mula roon ay lumitaw ang isang babaeng may matatag na mukha, nakasuot ng pulang beret. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang tingin niya ay matalim, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang buong kalsada ay natahimik. Tumingin ng diretso ang babae sa mga pulis. Ako si Kapitan Ana Rosales ng Scout Rangers, malakas niyang sabi. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa pagitan ng mga gusali. Sumusobra na ang iligal na checkpoint ninyo. Ngayong araw, ititigil ninyo yan, o ako ang magpapahinto sa inyo. May mga mahihinang bulungan mula sa mga mamamayan, ngunit agad ding humupa dahil sa takot na baka uminit ang sitwasyon. Nagkatinginan ang ilang pulis. May ilan na sinubukang maging kalmado, ngunit halata sa kanilang mukha ang pamumutla. Ang leader ng Peking checkpoint ay sumubok ngumiti ng may pang-aasa. Miss, ang ganda mo sana, pero ito ay internal na usapin ng pulisya. Hindi kailangang makialam ng militar. Itinaas lamang ni Kapitan Rosales ang isang kilay, pagkatapos ay tinapik ang gilid ng tangke. Sa loob lamang ng ilang segundo, 2 sundalo na may dalang mga armas ang lumabas mula sa ibaba. Tumayo sila ng tuwid. Hindi nila itinutok ang kanilang mga baril, ngunit ang kanilang tindig ay sapat na para lalong maging tensyonado ang paligid. Ang mga tao ay nagsimula ng i-record ang bawat sandali sa kanilang mga cellphone. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para umalis dito, sabi ni Kapitan Rosales.
Ang kanyang tono ay kalmado ngunit puno ng diin. Bago matapos ang 1 minutong iyon, gusto kong pakawalan ninyo ang lahat ng sasakyang hinold ninyo at ibalik ang lahat ng kinumpiska ninyo. Huminto siya sandali at tumitig ng mas matalim. Kung hindi, gagawa ako ng nararapat na hakbang ayon sa batas. Ang eksena ay tila isang pelikulang pandigma. Ilang pulis ang nagsimulang umatras, ngunit ang kanilang lider ay nanatiling nakatayo. Tumawa siya ng bahagya, sinusubukang asarin si Kapitan Rosales para ito magalit. Ngunit itinaas lamang ni Rosales ang kanyang kamay at nagbigay ng senyas. Ang makina ng tangke ay umugong ng mas malakas. Ang kanyon nito ay bahagyang umikot, tumutok sa direksyon ng mga motor na nakakadena. Biglang natigilan ang mga tiwaling pulis. Ang mga mamamayan ay nagsimula ng magbuni ng tahimik. May bumulong pa, ito ang tunay na tagapagtanggol ng bayan. Ang tensyon na ito ay hindi lamang tungkol sa araw na iyon. Ang mga kamera ng cellphone ay patuloy na nagre-record. Ang video ay malapit nang sumabog sa social media. At nang hindi namamalaya ng mga tiwaling pulis, ang araw na ito ang simula ng pagguho ng kanilang mga karera. Si Kapitan Rosales ay hindi lamang isang sundalo na basta na lang dumating, mayroon siyang direktang utos mula sa itaas at hindi siya aalis hanggat hindi nawawala ang lahat ng iligal na checkpoint sa lungsod na ito. Ang ugong ng makina ng tangke ay parang kumakabog sa dibdib ng bawat isa sa paligid. Ang alikabok na tumataas mula sa bakal na kadena nito ay nagdagdag ng drama sa eksena. Ang mga mamamayan ay nagkukumpulan sa gilid ng kalsada. Ang iba ay patuloy na nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone, habang ang iba ay bahagyang umatras dahil sa takot na baka magkaroon ng gulo. Ilang bata ang nagtago sa likod ng mga binti ng kanilang mga magulang. Ngunit sa gitna ng tensyon, si Kapitan Rosales ay nanatiling nakatayo sa itaas ng tangke, hindi inaalis ang kanyang tingin sa hanay ng mga pulis. Ang lider ng grupo, isang matangkad na lalaking may makapal na bigote na nagngangalang Major Dante Santos, ay humakbang pasulong. Ipapaalam ko sayo, Miss. Teritoryo namin ito. Kung makikialam ang militar, labag yan sa patakaran. Pakiuwi na ang tangke mo bago ko utusan ang mga tauhan kong kumilos. Ang kanyang tono ay mayabang, ngunit ang pawis sa kanyang sentido ay nagsimula ng tumulo. 2 pulis sa likod niya ay halatang hindi mapakali, pabalik-balik na parang hindi alam ang gagawin. Yumuko ng bahagya si Kapitan Rosales, tinitingnan siya mula sa itaas ng tangke. Major Santos, natanggap ko na ang mga ulat tungkol sa inyo. Ang mga pangalan ninyong lahat ay nasa mesa na ng pamunuan sa Camp Aguinaldo. Kaya kung gusto mong pag-usapan ang patakaran, siguraduhin mo munang hindi kayo ang lumalabag dito. Ang mga salitang iyon ay parang isang balang hindi nakikita. Agad na nagbago ang mga mukha ng mga pulis. Ang ilang mamamayan na nakarinig ay napasigaw ng bahagya. Dahil pakiramdam niya inabastos, ikinaway ni Santos ang kanyang kamay. 4 sa kanyang mga tauhan ang lumapit, sinusubukang manakot. Isa sa kanila ang sadyang ipinapalo-palo ang batuta sa kanyang kamay na tila handang kumilos. Nanatiling tahimik si Kapitan Rosales, ngunit nagbigay ng banayad na senyas sa kanyang mga sundalo sa ibaba. 2 scout ranger ang bumaba mula sa tangke at lumakad pasulong ng may determinasyon. Walang itinutok na baril, tanging matatalim na tingin at tindig na nakakapanghina ng loob. Sinubukan ng isang pulis na itulak ang isa sa mga ranger. Ang tulak ay walang epekto, sa halip ang kanyang katawan ay bahagyang tumalsik paatras dahil sa pagkakaiba ng lakas. Ang mga taong nakakita ay napatawa ng mahina, ngunit nanatiling tensyonado ang sitwasyon. Nagsimula nang mawala ng pasensya si Santos. Hulihin yan, malakas niyang utos. Ngunit nang sumugod ang 2 niyang tauhan, agad na napilipit ang kanilang mga pulso ng mga ranger at itinabi ng hindi gumagamit ng labis na dahas. Napaluhod sila habang napapangiwi sa sakit, ngunit hindi sila malubhang nasaktan. Huminga ng malalim si Kapitan Rosales. Sinabi ko na, huwag ninyong pilitin, sabi niya sa matigas na tono. Nakasuot kayo ng uniforme ng pulis, pero ang asal ninyo ay parang mga siga sa kanto. Sawa na ang mga mamamayan sa mga ginagawa ninyo. Nagbigay siya ng isa pang senyas at ang kanyang mga sundalo ay nagsimulang tanggalin ang mga kadenang ginamit ng mga pulis para ikulong ang mga motor at sasakyan. Isa-isang pinalaya ang mga sasakyan.
Ang mga may-ari ay agad na nagpasalamat. Ang ilan ay nakipagkamay pa sa mga sundalo. Nang makita iyon, sinubukan ni Santos ang kanyang huling baraha. Inilabas niya ang kanyang radyo at sumigaw para humingi ng tulong. Ngunit walang sumasagot. Tila ang kanilang linya ng komunikasyon ay nagambala. Inasahan na ito ni Rosales mula pa sa simula. Namula ang mukha ni Santos. Tanging galit na tingin na lamang ang naibato niya kay Rosales, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimula ng magpakita ng takot. Tapos na ang laro ninyo, sabi ni Rosales habang bumababa mula sa tangke at tumayo sa aspalto, direktang kaharap si Santos. Maaari kayong umalis ng may dignidad ngayon, o ihahatid namin kayo sa kampo na may posa sa inyong mga kamay. Nasa inyo ang pagpili. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit lalo itong nagdulot ng matinding psikolohikal na presyon. Nagsimulang sumigaw ng mas malakas ang mga tao. Ang ilan ay sumisigaw, dalhin na iyan para magtanda. Ngunit hindi nagmamadali si Rosales. Gusto niyang maramdaman mismo ng mga tiwaling pulis na wala na silang kapangyarihan. Tiningnan ni Santos ang kanyang mga tauhan, ngunit ang nakita niya ay mga mukha ng pagkasindak na gustong-gusto ng umalis. Dahan-dahan ang mga pulis ay nagsimulang umatras. Ang tangke ay nanatili sa kinatatayuan nito, isang simbolo na ang araw na ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ang katapusan ng kanilang kapangyarihan. At nang hindi nila namamalayan, lahat ng pangyayari ay malinaw na nai-record mula sa iba't ibang anggulo ng mga mamamayan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang video na iyon ay kakalat na magdudulot ng isang unos na mas malakas pa kaysa sa ugong ng tangke sa kalsada. Nang hapong iyon, ang video ng aksyon ng tangke na nagpatigil sa iligal na checkpoint ay kumalat na sa halos lahat ng platform ng social media. Sa Facebook, ang post ng isang mamamayan na may pamagat na magiting na babaeng scout ranger, ibinaba ang tangke para buwagin ang mga kotong cops, ay napanood na ng mahigit 1,000,000 beses sa loob lamang ng 4 na oras. Bumuhos ang mga komento. Karamihan ay pumupuri sa katapangan ni Kapitan Rosales. Ito ang tunay na sundalo ng bayan, sulat ng isang netizen. Kung wala si Maam, baka hindi na tumigil ang mga buwayang yan, dagdag ng isa pa. Sumabog din ang Twitter at TikTok. Ang hashtag na Tangkevskotong ay naging national trending topic. Maging ang ilang malalaking news outlet ay nagsimula ng i-repost ang video na may mas matalas na naratibo. Ang eksena kung saan bumaba si Kapitan Rosales mula sa tangke at sinabing, sumusobra na ang iligal na checkpoint ninyo, ay naging material para sa mga meme, GIF, at maikling video na nag-viral kahit saan. Ang mga mamamayan na dati ay tahimik lamang ay nagsimula ng magsalita ng malakas. Sa newsroom ng isang pambansang istasyon ng ZIHI, isang news producer ang nakatitig sa monitor na may kumikinang na mga mata. Agad na kontakin ang mga source sa field. Malaking balita ito, sabi niya sa kanyang team. Hindi nagtagal, ang larawan ni Kapitan Rosales, kasama ang kanyang tangke, ay nasa primetime news na ng gabing iyon. Idiniin sa balita na ang operasyon ay isang opisyal na hakbang upang sugpuin ang mga tiwaling pulis na nagpapahirap sa mga mamamayan. Ngunit nag-iwan din ng matalas na tanong ang media, bakit kinailangan pang militar ang kumilos at hindi ang mismong kapulisan? Sa kabilang banda, ang provincial headquarters ng AFP ay biglang naging abala. Walang tigil ang pagring ng mga telepono, mula sa media at mula sa mga lokal na opisyal. Nasa national headline na tayo, sir. Hindi na natin pwedeng magkunwaring walang alam, sabi ng isang aide sa provincial director. Tensyonado ang mukha ng hepe, nakakunot ang kanyang noo. Tawagin lahat ng sangkot. Huwag nating hayaang masabing pinoprotektahan natin ang mga tiwali, utos niya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na mapipigilan ang unos ng opinyon ng publiko. Samantala, sa mga tahanan, ang usaping ito ang naging mainit na paksa. Sa mga kapehan, ipinapakita ng mga trooper ng truck sa isa't isa ang video sa kanilang mga cellphone. Sa palengke, binabanggit ng mga ina ang pangalan ni Kapitan Rosales na parang isang bayani. Kung wala siya, ewan ko na lang kung hanggang kailan tayo kokotongan, sabi ng isang tindera ng gulay. Ginagaya naman ng mga bata sa eskwelahan ang eksena kung saan huminto ang tangke sa gitna ng kalsada. Si Rosales mismo ay nasa pansamantalang headquarters, nakaupo sa harap ng laptop at minomonitor ang mga balita.
Alam niyang ang pag-viral ng video ay isang espadang may dalawang talim. Sa isang banda, ang suporta ng publiko ay nagpapadali sa kanyang misyon. Sa kabilang banda, ang atensyon ng media ay nangangahulugang bawat hakbang niya ay mahigpit na babantayan. Kailangan nating tiyakin na matatapos ito ayon sa tamang proseso, sabi niya kay Teniente Miguel Reyes, ang kanyang assistant. Tumango si Teniente Reyes. Siguradong nagpapanik na si Major Santos at ang grupo niya. Pero nag-aalala ako na baka subukan nilang magtago ng ebidensya. Seryosong tiningnan siya ni Rosales. Kung susubukan nila, sisiguraduhin nating iyon mismo ang magpapabilis sa kanilang pagbagsak. Sa isang modernong kapihan sa sentro ng lungsod, 3 veteranong mamamahayag ang seryosong nag-uusap. Plano nilang alamin kung sino ba talaga si Major Santos at gaano nakatagal ang iligal na operasyon na ito. Ngumiti ng bahagya ang isa sa kanila. Kung mapapatunayan nating may mataas na opisyal na nagpoprotekta sa kanila, ito na ang magiging pinakamainit na investigative report ng taon. Pagsapit ng gabi, ang balita tungkol sa aksyon ni Kapitan Rosales ay hindi lamang sa pambansang telebisyon umere, kundi pati na rin sa internasyonal na media. Mga pamagat tulad ng Key Filipino Female Special Forces Captain Stops Corrupt Police with Tank ay lumabas sa mga foreign news portal. Ang institusyon ng kapulisan ay nasa ilalim na ngayon ng pansin ng buong mundo at simula bukas ng umaga, wala nang atrasan. Ang presyon ng publiko ay umabot na sa sukdulan. Kinabukasan, kakaiba ang simoy ng hangin sa lungsod ng Esperanza. Wala nang checkpoint sa pangunahing interseksyon. Ang kalsada na dati binabantayan ng mga tiwaling pulis ay maluwag na. Ngunit alam ni Rosales na ito ay panlabas lamang. Malamang ay nagtatago ang mga salarin, nagpaplano kung paano buburahin ang kanilang mga bakas, at iyon ang nagtulak sa kanya na kumilos ng mabilis. Kailangan nating mahanap ang sentro nila bago sila mawala sa radar, sabi niya sa kanyang team. Kasama si Teniente Reyes at 3 pang sundalo, nagpasya si Rosales na magdisgis. Nag-south sila ng sibilyan at gumamit ng isang lumang minivan na mukhang sasakyan ng isang pamilya. Ang kanilang target, isang lumang bodega sa gilid ng lungsod na ayon sa mga residente ay ginagawang taguan ng mga kinumpiskang gamit mula sa Peking checkpoint. Mula sa labas, ang bodega ay mukhang tahimik. Ngunit ang isang communication antenna sa bubong at 2 kiki sa mga sulok ay malinaw na palatandaan na aktibo ang lugar. Ipinark nila ang sasakyan sa di kalayuan at nagmasid. 2 lalaking nakasibilyan, ngunit may gupit militar ang nagbabantay sa harap ng pinto. Paminsan-minsan, may mga closed van na pumapasok at lumalabas. Pinansin ni Rosales ang pattern ng kanilang kilos. Bawat sasakyang lumalabas, laging may isang malaking itim na plastic bag sa upuan ng pasahero. Posibleng ito ang mga ebidensya na itinatago nila, bulong niya. Para makasiguro, tinawagan ni Rosales ang isang impormante sa loob ng kapulisan, isang batang investigador na sawa na sa katiwalian ng kanyang mga senior. Sa isang maikling tawag, kinumpirma ng impormante ang hinala ni Rosales. Diyan ang pansamantalang pugad nila, ma'am. Ang mga nakumpiska ay ibinebenta ulit gamit ang mga middleman. Maging ang mga nakaw na motor ay ibinabalik sa merkado. Ang impormasyong iyon ay nagpatigas sa panga ni Rosales. Pagsapit ng hapon, nagpasya si Rosales at ang kanyang team na kumilos. Hinintay nilang maging tahimik ang bodega. Ang 2 bantay na naiwan ay hindi inaasahan ang panganib. Lumapit si Teniente Reyes mula sa likuran, tinapik ang balikat ng isang bantay. Sa loob ng ilang segundo, ang 2 ay napasuko na sa isang ligtas na paraan ng walang malubhang pinsala. Agad na pumasok si Rosales upang suriin ang loob ng bodega. Ang tanawin sa loob ay nagpabuntong hininga sa kanya. 12 ng motorsiklo ang nakahanay, karamihan ay walang plaka. May mga tumpok ng karton na naglalaman ng mga piyesa, helmet, at maging mga wallet na may mga ihi ng mga taong marahil ay ilang buwan nang nawawalan. Kinuhanan niya ng litrato ang lahat, sinisigurong bawat sulok ay dokumentado. Reyes, ay secure mo lahat ng ito. Ipadala sa headquarters. Tiyaking makakarating ang mga ebidensya sa mesa ng malinis na investigador, utos niya. Nang malapit na silang lumabas, narinig nila ang mga nagmamadaling yapak mula sa likurang pinto. 3 lalaki ang pumasok na may dalang makakapal na backpack.
Natigilan sila nang makita si Rosales at ang kanyang team. Sinubukan ng isa na tumakas, ngunit mas mabilis ang mga scout ranger. Sa loob ng ilang segundo, ang tatlo ay napasuko na. Ang kanilang mga backpack ay naglalaman ng malaking halaga ng cash. Lahat ay nakasilid sa mga sobre na walang pangalan. Malamig silang tiningnan ni Rosales. Akala niyo ba maitatago ninyo ito habang buhay? Yumuko ang mga lalaki, hindi sumasagot. Ngunit alam ni Rosales na magiging kapaki-pakinabang ang mga mukha na ito. Ang litrato nila sa crime scene ay isang hindi matututulang ebidensya na ang network na ito ay hindi lamang gawa ng isa o dalawang tao. May malaking daloy ng pera sa likod ng Peking checkpoint. Kinagabihan, ang mga dokumento, litrato, at video mula sa raid ay ipinadala sa ilang media outlet na kilala sa pagiging independent. Sinadya ni Rosales na hindi lamang ito ibigay sa internal na unit para maiwasan na mawala ang ebidensya. Sa maikling panahon, nagsimulang ipalabas ng media ang mga larawan ng bodega at ang tumpok ng mga nakumpiskang gamit. Lalong nag-alab ang galit ng publiko. Ang presyon sa institusyon ng pulisya ay hindi na lamang tungkol sa asal sa kalsada, kundi sa hinala ng malawakang korupsyon at pagnanakaw. Sa provincial headquarters, ang hepe na dating sinusubukang maging kalmado ay nawalan na ng kontrol. Tipunin ang lahat ng senior officers ngayong gabi rin, sigaw niya. Ngunit alam ni Rosales na ang agos ay masyado nang mabilis, at kapag ang agos ng opinyon ng publiko ay tumutok sa isang direksyon, napakahirap na itong pigilan. Ang balita ng pag-raid sa bodega ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang pangalan ni Major Dante Santos ay nagsimula ng hayagang banggitin sa media. Ang litrato niya habang hinaharang ang tangke ay ipinaparis na ngayon sa mga larawan ng tumpok ng mga iligal na nakumpiskang motor. Ang presyon ng publiko ay lalong tumindi. Sa social media, bumaha ang mga panawagang isibakin si Major Santos. Para kay Santos, hindi na lamang ito banta sa kanyang trabaho, ito ay pagwasak sa reputasyong binuo niya sa pamamagitan ng pananakot sa kalsada. Sa isang inuupahang bahay na ginawang taguan, hindi mapakali si Santos. Ang 5 niyang natitirang tauhan ay naghihintay ng utos. Kailangan nating baligtarin ang sitwasyon, sabi niya sa mababa ngunit tensyonadong boses. Kung hahayaan nating magpatuloy ang balitang ito, tapos na tayo. Kailangan nating palabasin na si Rosales ang may kasalanan sa mata ng publiko. Ang plano nila ay tila desperado, gusto nilang mag-udyok ng gulo. Video ito na tila si Rosales ay gumagamit ng labis na dahas at ikalat ito para impluwensyahan ang opinyon. Kinagabihan, nagsimula silang kumilos gamit ang isang pribadong sasakyan na walang plaka. Sinundan ni Santos at ng 2 niyang tauhan si Rosales na pauwi mula sa pansamantalang headquarters. Medyo tahimik ang kalsada. Sinubukan nilang harangin ang sasakyan ni Rosales sa isang maliit na interseksyon. Ngunit ang hindi nila alam, inaasahan na ni Rosales ang hakbang na ito. Huminto ang sasakyan ni Rosales sa isang ligtas na distansya. Ang mga ilaw nito ay sadyang itinutok sa kanilang sasakyan. Sa loob ng ilang segundo, 2 motorsiklong pangmilitar ng Scout Rangers ang lumitaw mula sa likuran, sinasarhan ang daan para makatakas si Santos. Lumabas si Teniente Reyes mula sa dilim, habang binubuksan ang bodycam na nakakabit sa kanyang dibdib. Magandang gabi, Major Santos, sabi niya sa tonong halos ng aasar. Bakit kayo gumagala ng gabi na walang uniforme? Sinubukan ni Santos na manatiling kalmado. Gusto lang naming makipag-usap, ngunit ang kanyang mga salita ay naputol dahil lumabas na si Rosales mula sa kanyang sasakyan at tumayo sa harap niya. Makipag-usap o mantrap? Matalim siyang tiningnan ni Rosales. Naka-record ang kamera. Makikita ng lahat ang ginagawa ninyo ngayong gabi. Nagsimulang hindi mapakali ang mga tauhan ni Santos. Isa sa kanila ang nagtangkang maglabas ng bakal na batuta, ngunit mabilis itong naitaboy ng isang ranger nang hindi siya malubhang nasasaktan. Ang kilos ay mabilis, ligtas, ngunit sapat para bumagsak ang batuta sa aspalto. Tumingin si Santos sa paligid na pagtantong na corner na siya. Ang kanyang plano ay nabigo bago pa man magsimula. Lumapit si Rosales. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit tumatagos. 2 beses ka nang nagkamali. Una, sa pagnanakaw sa karapatan ng taong bayan.
Pangalawa, sa pagsubok na siraan ang opisyal na nagpoprotekta sa kanila. Sa tingin mo, maniniwala sa'yo ang mga tao? Hindi sumagot si Santos. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ang pawis niya ay malamig. Inilabas ni Teniente Reyes ang mga dokumentong inihanda nila, isang arrest warrant para kay Santos at sa dalawa niyang tauhan, pinirmahan ng isang malinis na internal investigator. Hindi lang ebidensya sa field ang hawak namin, kundi pati na rin ang daloy ng pera sa mga bank account ninyo, sabi niya. Sinubukan ni Santos na itaboy ang warrant, ngunit mabilis na kumilos ang dalawang ranger para isecure ang kanilang posisyon. Walang anumang sobrang pananakit, si Santos at ang dalawa niyang tauhan ay pinusasan. Malinaw na nai-record ng bodycam ang lahat. Ang mga residenteng dumadaan ay nagsimulang huminto at i-record ang pangyayari mula sa gilid ng kalsada. Ang ilan ay bumubulong na tila nanonood ng pagtatapos ng isang mahabang at nakakapagod na kabanata. Nang ipinasok si Santos sa sasakyan ng mga otoridad, maikli lamang ang sinabi ni Rosales, tapos na ang laro mo. Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit sa pandinig ni Santos, para itong martilyo ng hukom na nagpataw ng pinal na hatol. Alam niyang simula bukas, ang kanyang mukha ay lalabas sa lahat ng balita, hindi bilang isang pulis, kundi bilang simbolo ng arogansyang bumagsak. At totoo nga, kinagabihan, ang video ng pag-aresto kay Major Santos ay inilabas sa publiko. Ang reaksyon ng publiko ay isang pagsabog ng kagalakan na maihalong galit na sa wakas ay nagantimpalaan. Ngunit para kay Rosales, hindi pa ito tapos. Mayroon pang network sa likod ni Santos na kailangang buwagin. Kinaumagahan, ang harapan ng provincial headquarters ng AFI ay puno ng mga mamamahayag. Ang mga kamera ng telebisyon ay nakahanay sa pasukan. Ang mga mikropono ay handang sumalo sa bawat pahayag. Sa mga screen ng DFI sa buong bansa, ang breaking news ay nagpapakita ng malaking pamagat, Major Dante Santos at grupo, opisyal ng nakakulong. Sa ilalim nito, ang video ng pag-aresto na kuha ng bodycam ay paulit-ulit na ipinapalabas. Ang sinabi ni Kapitan Rosales na tapos na ang laro mo ay naging isang sikat na kote. Sa press conference, ang provincial director ay nakaupo kasama ang kanyang tagapagsalita. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang tono ay formal. Ipinapahayag namin na ang ginawa ng mga tiwaling sangkot sa iligal na checkpoint ay isang malubhang paglabag at nagdudungis sa pangalan ng institusyon. Ang proseso ng dishonorable discharge ay agad na isasagawa. Ang pahayag na iyon ay sinalubong ng mga flash ng kamera at ingay ng mga reporter. Ngunit alam ng lahat na ang pahayag na ito ay hindi nagmula sa kusang loob na pag-amin, kundi mula sa presyon ng publiko na hindi na mapigilan. Hindi dumalo si Kapitan Rosales sa press conference. Pinili niyang manatili sa headquarters, tinatapos ang mga opisyal na ulat at ipinapadala ang lahat ng ebidensya sa Office of the Ombudsman at sa Presidential Anti-Corruption Commission upang matiyak na walang maitatago. Kung sa internal lang natin ibibigay, baka patagalin lang nila ang proseso, sabi niya kay Teniente Reyes. Alam niyang ang atensyon ng media ang kanyang pinakamatibay na kalasag sa ngayon. Sa social media, patuloy na bumuhos ang suporta para kay Rosales. Nagpadala ang mga tao ng mga mensahe ng pasasalamat. Mayroon pang gumawa ng mural ng kanyang mukha sa isang pader sa lungsod na may nakasulat na tagapagtanggol ng bayan. Ngunit nanatiling mapagkumbaba si Rosales. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa mga mamamayan na matagal nang nanahimik at sa wakas ay nagkaroon ng boses, sabi niya sa isang maikling panayam sa isang independent media outlet. Samantala, sa loob ng kapulisan, nagsimula ng maramdaman ang paglilinis. Ilang senior officers na kilalang malapit kay Santos ay nagsimula ng ipatawag sa Internal Affairs Service, VIF. May ilan na inilipat sa malalayong lugar. Mayroon ding direktang inimbestigahan kaugnay sa daloy ng pera. Tinutukan ito ng media na may matapang na headline, Epekto ni Rosales, 80, nililinis ang sariling bakuran. Hindi lahat ay masaya sa pagbabagong ito. May mga bulong-bulungan sa loob ng institusyon na pakiramdam ay masyadong malayo ang narating ni Rosales at ipinahiya ang kanilang hanay sa publiko. Ngunit ang mga boses na iyon ay natabunan ng mas malakas na suporta ng publiko. Maging ang ilang kilalang personalidad ay hayagang nanawagan na magtulungan ang militar at pulisya ng mas transparent sa pagbabantay sa mga nasa serbisyo.
Sa kabilang banda, si Santos at ang kanyang mga tauhan ay nasa espesyal na kulungan. Ang internal na paglilitis ay nagsimula ng mas maaga kaysa sa karaniwan dahil sa matinding atensyon ng media. Bawat pagdinig ay kinocover, bawat desisyon ay inaanunsyo sa publiko. Sa maikling panahon, lumabas ang desisyon ng dishonorable discharge. Ang kanilang mga uniforme ay tinanggal. Lahat ng kanilang mga parangal ay binawi. Ang sandaling ito ay nai-record ng kamera at naging simbolo ng pagtatapos ng madilim na kabanata sa lungsod ng Esperanza. Kinagabihan, ang balita ay naging pangunahing paksa sa lahat ng channel. Isang mahabang investigative report ang nagbalik-tanaw sa kaso, mula sa illegal na checkpoint hanggang sa pagdating ng tangke. Ang naratibong binuo ng media ay lalong nagpakumbinsi sa publiko na ang presyon ng taong bayan ay maaaring magdulot ng tunay na pagbabago. Sa headquarters, si Rosales ay nakaupo mag-isa sa tahimik na meeting room. Alam niyang mahaba pa ang laban sa korte. Ngunit kahit papaano, ang pinto ng pagbabago ay nabuksan na. Bukas, tutuloy tayo sa susunod na target, bulong niya sa sarili. Si Teniente Reyes, nakadarating lang, ay ngumiti ng bahagya. Handa po, Kapitan. Hindi pa tuluyang malinis ang lungsod na ito. Isang linggo matapos ang pag-aresto kay Major Santos at ang anunsyo ng kanilang pagkakasibak, iba na ang pakiramdam sa lungsod ng Esperanza. Ang mga kalsadang dati puno ng tensyon ay ngayon puno na ng tawanan. Ang mga street vendor ay nakabalik na sa pagtitinda ng walang takot na paalisin. Ang mga trooper ng jeep at truck ay nakakadaan na nang hindi sa pilitang pinapara. Tila naging masariwa ang hangin sa lungsod dahil ang matagal na pasanin ay naalis na. Sa liwasang bayan, nagdaos ang mga mamamayan ng isang simpleng pagdiriwang ng pasasalamat. Walang malaking entablado, tanging isang puting tolda na may mahabang mesa na puno ng mga pagkaing dala ng mga residente mula sa kanilang mga tahanan. Tumatakbo ang mga bata na may dalang maliliit na bandila. Isang tarpaulin na may nakasulat na "Salamat, Kapitan Rosales" ang nakalatag. Ilang mamamahayag mula sa pambansa at maging internasyonal na media ang dumalo upang kunan ang mainit na tagpong iyon. Dumating si Rosales na nakasuot ng kanyang field uniform. Walang dalang armas, tanging isang mainit na ngiti. Agad siyang pinagkaguluhan ng mga tao. Ang ilan ay gustong makipagkamay, ang iba ay humihingi ng litrato. Tinanggap niya ang lahat ng may pasensya, kahit halatang hindi siya sanay na maging sentro ng atensyon. Hindi ito tungkol sa akin, kundi tungkol sa ating lahat na naglakas loob na magsalita, sabi niya sa isang maikling panayam. Sa gilid ng tolda, si Teniente Reyes ay nakabantay. Nakikita niya kung paano ang mga taong mula sa iba't ibang antas ng buhay ay nagbabatian at nagtatawanan. Matagal nang hindi ganito ang lungsod na ito, mahina niyang sabi kay Rosales nang magkaroon sila ng pagkakataong maupo sandali. Tumango lamang si Rosales. Ang tungkulin natin ay hindi lamang sugpuin ang masama, kundi tiyakin na ang mabuti ay umusbong. Nang hapong iyon, ang tangke na ginamit ni Rosales ay dinala sa liwasang bayan bilang isang simbolo. Ang mga tao ay nagpapalitan sa pag-akyat para magpakuha ng litrato. Masayang umaakyat ang mga bata, na tila ang tangke ay hindi na simbolo ng digmaan, kundi ng proteksyon. Mayroon pang isang biglaang mural na ginawa ng isang lokal na artist, na naglalarawan kay Rosales na nakatayo sa ibabaw ng tangke na may watawat ng Pilipinas sa likuran. Sa social media, bumaha ang mga litrato ng pagdiriwang. Ang hashtag na lungsod malaya sa Kotong ay muling naging trending. Ngayong beses, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa ginhawa at pagmamalaki. Ilang pambansang personalidad ang nagpaabot ng pagbati. May ilan pang ang nag-alok ng opisyal na parangal para kay Kapitan Rosales. Pagsapit ng dapit hapon, umakyat si Rosales sa maliit na entablado. Nagsalita siya ng walang kodigo, malinaw ang kanyang boses. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang isang tagumpay. Ngunit tandaan natin, ang katarungan ay mananatili lamang kung lahat tayo ay magbabantay. Huwag nating hayaan na ang takot ay magpatahimik sa atin. Ang boses ng taong bayan ang pinakamalakas na sandata, ang kanyang mga salita ay sinalubong ng mahabang palakpakan. Nang papalubog na ang araw, naghanda si Rosales at ang kanyang team na umalis. Kumakaway ang mga tao. Ang ilan ay sumisigaw, "Ingat po, Kapitan."
Ang sasakyang militar ay dahan-dahang umalis sa lungsod na ngayoy mas buhay na buhay. Mula sa bintana, nakita ni Rosales ang watawat ng Pilipinas na iwinawagayway ng mga bata at siya ay napangiti. Para sa ilan, ito ay katapusan lamang ng isang kaso. Ngunit para kay Rosales, ito ay isang kabanata lamang sa isang mahabang pakikibaka. Sa kanyang puso, alam niyang marami pang mga Dante Santos sa labas. At sa tuwing sila ay lilitaw,